Gusto nyo bang magbakasyon at ayaw nyong gumastos ng malaki sa accommodation pa lang? Isa sa mga highly recommended na pwedeng puntahan itong nagtatagong isla sa Quezon Province, ang Patnanungan Island. Dito nga kami nagstay sa Villa Carin ng 4 days and 3 nights at sobrang ganda talaga ng lugar. Napakatahimik, sobrang linis at ang linaw ng tubig. Tapos ang pinaka nagustuhan ko dito, sobrang bait at accommodating ng mga staff nila at di ka talaga nila pababayaan. Available din ang island hopping hanggang alas 4 ng hapon, kaya kung may balak kayong magbakasyon dahil papalapit na ang summer, isama nyo na ito sa bucket list ninyo. Paano nga ba kami pumunta dito from Imus Cavite to Real Port hanggang sa makarating dito sa Patnanungan Island? From Imus Cavite, nag-grab na lang kami papunta sa Raymond Transportation sa Ligarda. Ang bus na sasakyan ninyo ay Raymond Bus. Ang pamasahe naman sa bus ay 270 pesos per head. Ang alis ng first trip ng bus ay 12 midnight. Ito yung papasok mismo ng Real Port sa Quezon Province. Ang last trip naman ng bus ay 3 AM ang alis. Ito yung Raymond Bus na di napapasok sa loob ng port at bababa na lang kayo ng 7-Eleven Real. Pagbaba ng 7-Eleven Real, mag-tricycle na lang kayo papunta mismo ng port at 20 pesos lang ang pamasahe bawat isa. Pag pupunta pala kayo dito, make sure na may baon kayo na pwede ninyong kainin sa biyahe kasi sa biyahe pa lang aabutin na kayo ng 3 to 4 hours papunta ng Real Port sa Quezon. At nung nakarating na kami sa Real Port, nagbayad na kami ng ticket na 500 pesos bawat isa para makasakay na sa bangka na papuntang Patnanungan Island. Ang alis pala ng bangka ay 9 AM to 10 AM at isang beses lang ang biyahe sa isang araw papunta sa isla ng Patnanungan. Kaya bago mag 8 AM, kailangan nasa port na kayo. Mas maaga, mas maganda. 3 to 4 hours din ang biyahe ng bangka papunta sa isla, kaya mahalaga na magbaon kayo ng pagkain para di kayo gugutumin sa biyahe. At after ng ilang oras na paglalayag sa karagatan, nakarating na kami dito sa isla ng Patnanungan at dito pa lang makikita mo na sobrang linaw ng tubig at ang linis ng dagat. Nag-tricycle na kami papunta sa Villa Carin at pagdating namin ay may nakaredy ng pagkain. Libre na pala yung food namin sa 4 days and 3 nights kasi package na yung inavail namin para wala na kaming isipin pa sa pagkain. At ang masasabi ko lang, kapag package na ang inavail ninyo, sobrang sulit talaga kasi di ka talaga pababayaan ng mga staff nila. Tatawagin ka na lang nila para kumain. At pagdating namin, ito agad ang bumungad sa amin. Tahimik at napakagandang lugar, malayo sa maingay at higit sa lahat, napakalinis na dagat. Sa package na inavail namin, kasama na pala yung tulugan dito kaya wala na talagang iisipin pa kundi mag-relax at mag-enjoy sa napakagandang environment. Ganito kaganda ang paligid paggising sa umaga na may kasamang napakasarap na almusal na nakahanda na. Kaya san ka pa, i-PM nyo na lang yung anak ng may-ari ng Villa Carin para makapag-book na. Nag-island hopping na rin kami para sulit at ma-enjoy talaga namin ang pagpunta namin rito. Sa sobrang bait nga ng staff ng Villa Carin, pinabaunan pa kami ng tanghalian at baka daw magtagal kami at magutom. Diba? Sobrang bait talaga nila. Ito yung unang pinuntahan namin nung nag-island hopping kami, ang sandbar. Sobrang ganda talaga dito kasi white sand talaga siya. Very Instagrammable ang atake and para kayong pinag-aagawan ng dalawang alon. O diba? Kahit alon pinag-aagawan ka. Pakinggan nyo na lang ang hampas ng alon at simoy ng hangin para feel na feel nyo talaga ang sound of nature. Wait lang, wag mong puntahan muna. At ang next naming pinuntahan ay yung isla ng Minasawa. Ang sumalubong sa amin ay hindi lang napakaganda at malinis na isla, kundi sinalubong din kami ng napakabait na mga aso rito. At ito yung mga iilan sa mga videos na kuha namin sa isla ng Minasawa. Ang linaw ng tubig. Angel. Oh, puti. Ang puti ng buhangin.
Mas umgawin na sila, Noy. Huwag mag-away na. O, doon. At after mag-island hopping, nakauwi na kami dito sa Villa Carin at ito na yung last night namin sa resort. Sobrang nag-enjoy kami at pagod na pagod kasi wala talaga kaming ibang ginagawa kundi maligo at kumain. Sobrang tahimik dito kapag gabi, wala kang ibang maririnig kundi yung kuliglig at hampas ng alon. Kaya perfect na perfect talaga ito sa mga gustong mag-relax. At ito na yung araw na nasa bangka na kami pauwi na ng Cavite after namin magbakasyon sa Villa Carin ng 4 days and 3 nights. Kahit 4 na araw kaming naliligo sa dagat, di pa rin nasusunog ang mga balat namin sa mukha dahil sa Hikari sunscreen na ginagamit namin araw-araw. Kaya protect your skin with Hikari sunscreen. Thank you for watching, guys!